Marahang niyakap ni Sofia ang kaibigan. Salamat, Chris. Again? Nakangusong humalik sa pisngi nito. Baka may makarinig, princess. Nakakahiya. Natawa si Sofia at lumayo dito. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Huwag mabilis. I will. Pumasok ka na. Kumaway pa si Sofia bago tuluyang makapasok sa pinto ng mansyon. Nadatnan niyang nakaupo sa sala si Dominic habang nanunood ng balita. Where have you been? I tried to contact you pero... Did I say yes? Did I give you permission? Mariing tanong nito. Better watch your step, Sofia. Pangalan ko ang unang masasangkot kapag nakita ka ng media with another man. Don't make another issue. Chris, enough. Don't make any explanation. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay nang wala akong permiso. Maliwanag ba? Wala kang ibang gagawin kundi sumunod sa utos ko. Tumango na lamang ang dalaga. Pasensya na, hindi na mauulit. Mariing tinitigan ni Dominic ang dalaga, tsaka marahang tumalikod. Walang nagawa si Sofia kundi ang sundan ng tingin ang papalayong binata. Naglakad ito paakyat ng hagdan. Mag-iisang oras na yata siyang nakahiga pero hindi siya dalawin ng antok. Minabuti niyang lumabas para kumuha ng maiinom. Nakasalubong niya ang kawaksi na may bitbit na di kalakihang maleta. Mula sa pinto ay pumasok sina Aiza at Dominic habang ang isa ay nakaalalay sa bewang ng dalaga. Good evening, Sofia! Nakangiting bati nito. Would it be okay if I stay here? Napatango naman ang dalaga. Kahit tumatanggi ang puso at isipan niya ay wala siyang magagawa. Pumasok siya sa komedor. Nang lumabas ay pababa naman ng hagdan si Aiza. Nakapagpalit na ito ng pantulog. Join us, Sofia. We'll watch movie. Gusto ko sana, Aiza, but... Let her sleep, Aiza. Ani Dominic habang ino-operate ang DVD player. Okay. Good night, Sofia. Marahang naglakad paakyat ng hagdan ang dalaga. Tila sobrang bigat ng pakiramdam niya. What's wrong? Giit ni Aiza. Tiniyak muna niyang nakapasok na si Sofia sa silid nito bago inusisa ang binata. Why? Kunot noong tanong nito. Just answer me. Are you in a fight? Umiling ang binata. Nope. Then why are you acting that way? What do you mean? What do I mean? Don't be so naive, Dominic. Hindi porket may utang ang pamilya niya, you'll treat her that way. Be nice to her. Isa pa, I like Sofia. She's so sweet and full of charm. Makuhulog ang wika nito. Hindi naman pinansin ni Dominic ang sinasabi ni Aiza. Don't you really find her attractive? Walang tugon mula sa binata. Hey! Tumayo ito at humarap sa pinapanood ng binata. Dominic! Isinandal ang likod at ulo sa sofa. Okay, you win. Natawa si Aiza. As always, I really have a good instinct. So what's your plan? Well, I asked her to bear me a child. What? Otomatikong nangunot ang noo ng dalaga, kasabay ng pagdilat ng mga mata nito. I just gave her the easiest option. A baby, kapalit ng utang ng papa niya. Muling itinutok ang paningin sa pinapanood. You're ridiculous, Dominic! That's what she said. She's right. I never thought of this. Iniisip mo ba na gagawin din ni Sofia ang ginawa ni Tita Victoria? Napabuntong hininga si Dominic. Malungkot naman na pinagmasdan ni Aiza ang kapatid. Hindi niya alam kung paano niya matutulungan si Dominic. She's hoping na si Sofia ang magiging solusyon sa problema niya. I'm really sorry, miss. I didn't mean to. Tinulungang pulutin ang mga nahulog na bulaklak. Ang ilan sa mga petals ng pulang rosas ay nalaglag sa sahig. Gosh! Hindi pinansin ang nakabangga. Ano na ba to? My flowers! Siguradong magagalit na si Mrs. Joyce nito.
Napatitig si Chris sa dalaga. Come. Hinila ang palad nito. Sandali, mister! Chris Castro, that's my name. And you are? Aiza Montales. Nice to meet you. Tumapat sila sa isang flower shop. Give me your client's address. Iniabot ang maliit na sticky note. Pumasok sa loob si Chris at nang lumabas ay may bitbit na itong isang pumpon ng pulang rosas at iniabot dito. For you. Please call Mrs. Joyce on the way na ang order niya. Napatitig si Aiza sa binata at napangiti. Salamat. Kasalanan ko naman eh. You wanna have coffee? Mahilig ka rin sa kape? Tumango si Chris. Not really, but I want to have coffee this time. Lalo namang napangiti si Aiza. Unang kita pa lamang niya sa binata ay tila napakagaan na ng loob niya dito. Napabuntong hininga si Dominic. Kanina pa niya tinatawagan si Aiza pero hindi ito sumasagot. Aiza, answer the phone! Abot na abot sa pandinig ni Sofia ang pangalan na binanggit ni Dominic. Bumaba ito para uminom. Nilampasan niya ito sa sala. Sofia! Napalingon ang dalaga. Tumawag ba si Aiza sa'yo? Umiling ang dalaga. She's not answering the phone. Nag-aalalang wika nito. If ever she contacts you, tell her to call me back. Tangulang ang itinugon ni Sofia bago tuluyang pumasok sa komedor. Hindi maiwasan ng dalaga ang mainggit sa nakikitang pag-aalala ni Dominic kay Aiza. Hindi tuloy niya napansin na punong-puno na ang baso at natatapon na ang tubig sa sahig. Sofia, the glass is full! Ani Dominic mula sa pinto. Lumapit ito at kinuha ang pitsyel. What's wrong with you? Tila nagising siya sa isang mahabang pagtulog. Natatarantang naghanap ng pamunas. Just leave it. Sila nang bahala dyan. Nagmamadaling ininom ni Sofia ang laman ng baso at naglakad na palabas. Tila naguguluhan siya at hindi maintindihan ang sarili. Sofia! Tawag muli ni Dominic. Nasa pinto ito ng komedor habang nasa kalagitnaan naman ng hagdan ang dalaga. You better sleep well. Tomorrow will be a busy day for you. Tango lamang ang itinugon ni Sofia, saka muling naglakad. Napatitig ito sa dalaga. Napahugot ng buntong hininga at muling tinawagan si Aiza. Are you sure ay matalagang ihatid kita? Nope. Sabay iling ni Aiza. There's my car. Itinuro ang white Mazda na nakaparada sa harap ng isang resto. Thanks, Chris. I really enjoyed the day. You're welcome. Anyway, can I invite you for dinner tomorrow? Natawa si Aiza. Kunwari itong nag-isip. Sure. See you, Chris. Naglakad na ito patungo sa kotse. Hindi mapalis ang ngiti ni Aiza habang naglalakad siya papasok sa kabahayan. Hindi tuloy niya napansin ang kapatid na nakatayo sa hardin. Why are you ignoring my calls? Sorry, Dominic. I forgot my phone in the car. Bago humalik sa pisngi nito. Si Sofia, I brought something for her. Itinaas pa ang paper bag na bitbit. Napabuntong hininga ang binata. Akala ko kasi something happened. Natawa ito. Something happened agad kung hindi sumasagot? Nag-aalala ka agad, my brother? At yumakap dito. Yon ang eksenang natanaw ni Sofia mula sa balcony ng kanyang silid. Mabilis itong pumasok sa loob at nahiga. Pilit nitong pinatulog ang sarili. Maya-maya'y tumunog ang cellphone sa side table. Chris! Did I wake you? Hindi pa naman ako tulog. Princess, you know what? I'm really happy now. Anito, ramdam ni Sofia ang tuwa sa tinig ng kaibigan. I already met her. Napakunot noo ito. Met who? My soulmate. Natawa si Sofia. Again? Lagi na lang, Chris? I don't know how to react. Ginatungan nito ng isang mahabang halakhak. This is it, princess. Siya na talaga. Masayang nakipagkwentuhan si Sofia sa binata. Kahit anong pilit niyang alamin ang pangalan ng babaeng tinutukoy nito, ay ganun din ang tanggi ng binata. Baka raw mag-search siya, o kaya naman ay magbayad ng detective. Katatapos lamang niyang kausapin ang kaibigan ng may kumatok. Tumayo siya para buksan ang pinto. Hi, Sofia! Did I wake you? Pasensya ka na ha.
I just want to give this to you. Inabot ang paper bag. Hope you like it. Salamat, Aiza. Pasok ka. Umiling ito. Naku, hindi na. Baka maistorbo pa kita lalo. Sige, Sofia. Good night. Bago humalik sa pisngi ng dalaga at tumalikod. Aiza, salamat ulit ah. You're always welcome. Nakangiting tugon ni Aiza. Today is your scheduled press conference. Ani Dominic nang makapasok na sila sa opisina. Maaga pa nang bumiyahe sila kahapon kaya nakapagpahinga pa ito ng kalahating araw. Napahinto sa paghakbang ang dalaga. Dominic, hindi pa ako handa. Nakaramdam siya ng bigla ang panlalamig. It's been a couple of months nang pagtaguan ni Sofia ang media at ilang buwan na rin siyang ginugulo ng kung ano-anong mga naglalabasang balita. Everything will be just fine, Sofia. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ang mga issues. And tell them we both know each other before the issues happened. Madali na lamang nating magagawan yun ng kwento. Napabuntong hininga si Sofia. Lumapit ito sa dalaga at marahang ginagap ang palad nito. I'll be on your side, Sofia. Calm down. Maya-maya'y pumasok ang sekretarya at sinabing naghihintay na sa conference room ang mga reporters. Nang makapasok na sila sa conference room, ay inulan agad sila ng kislapan ng mga kamera. Mahigpit na napakapit si Sofia sa braso ng binata. Hindi naman lumayo ang binata, bagkus ay inalalayan nito ang dalaga. You're so cold. Don't be nervous. Bulong ni Dominic nang tuluyan na silang makaupo sa presidential table. Sinenyasan ni Dominic ang sekretarya na simulan na ang pagbibigay ng instructions sa pagtatanong na dapat sundin ng media upang hindi magkagulo. Maya-maya'y may empleyadong lumapit kay Dominic. I'll be back in a minute. Paalam nito kay Sofia at marahang binitiwan ang palad ng dalaga. Hindi naman maalis ang tingin ni Sofia sa papalayong binata. Kahit naman ayaw niya tong umalis ay wala naman siyang karapatan para pigilan ito. Miss De Torres, anong masasabi ninyo sa naglalabasang issue na kayo raw ay isang gold digger at isang hamak na social climber? Napalunok ang dalaga. Hindi totoo ang mga issue na yan. Kung hindi totoo, why are you living in the mansion of Del Franco? Sa mismong pinagkakautangan ng iyong nasirang ama. Nanginginig na hinawakan ni Sofia ang microphone. Because, natahimik siya bigla. Next question please, anang sekretarya ni Dominic. You don't have to answer all the questions, bulong nito kay Sofia. Sasagutin ko ang tanong. Hinarap niya ang media. Totoong ginawa kong pambayad utang ng papa ko. Walang gatong na tugon ni Sofia. Pero it doesn't mean na isa akong gold digger. I only want a simple life. Bata pa ako, I used to work on my own. Hindi ko kailanman pinagyabang ang yaman ng pamilya ko. How I wish everything that happened now is just a dream. Na paggising ko, I can still be who I am. Miss De Torres, galit ka ba sa ginawa ng papa mo? Why would I? He's still my father. Isa pa, may kasalanan din ako sa mga nangyari. Ang napakalaking pagkakamali ko ay nang hayaan kong mag-isa ang ama ko sa pamamahala ng kumpanya. I love my dad. I believe I'm lucky dahil ibinigay niya ako sa isang tao who has everything. How is your relationship with Mr. Del Franco? Napalunok ang dalaga. Oh, we're okay. Is there a possibility na matapos din ng lahat on a controversial wedding sooner or later? Dugtong pa ng reporter. Oh, we've talked about that thing. So ibig sabihin, walang plano si Mr. Del Franco na pakasalan ka? Saan ka nalalagay oras na magkatotoo ang bali-balitang may namumuong relasyon between Mr. Del Franco and Miss Nadine Vasquez? Next question, anang sekretarya. Miss De Torres, what are you in the mansion of Del Franco? Is it true na isa ka lang palamuti sa bahay niya? Tuluyan naglaglagan ang mga luha ni Sofia. Napahawak ito sa braso ng sekretarya. This ends the interview, anang sekretarya at sinenyasan ang mga gwardya. Mabilis namang lumapit ang mga security at inalalayang makalayo ang dalaga. Miss De Torres, sabay na tugon ng mga reporters at nagsitayo.
Ngunit hindi nakalapit ang mga ito dahil sa pag-aalalay ng mga nakapwestong security at ilang mga empleyado. Where's Sophia? Nagmamadaling pumasok sa kabahayan si Dominic. Kahit pagod sa biyahe ay hindi niya ito inalintana. Lahat ng meeting niya ay na-cancel para lang makauwi at makita ang kalagayan ng dalaga. Habang nasa daan ay hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. What have you done? Are you out of your mind? Galit na tanong ni Aiza sa kapatid. Where were you all this time? Hinayaan mong pagpiestahan ng media si Sophia? Napahilamos ng muka si Dominic. I wanna see her. Let her be alone for now, Dominic. Tinapik ang balikat ng kapatid. She's a soft-hearted maiden. She was hurt. Tugon pa nito.